Jingle bells, jingle all the way. Korakot ay dapat managot. Hey! Jingle bells, jingle ni Baby M. Nananawagan po kami sa mga congressman at congresswomen. Baka naman po pwedeng ang inyong mga maep, medical assistance nyo, hindi lamang po sa inyong distrito ilagay. Paglagay din po kayo sa Philippine Heart Center, saka sa PCMC. Kasi marami pong namang bata na, siyempre, hindi naman sa inyong distrito, pero hindi naman po ninyo maubos yung mga medical assistance nyo, mga maip nyo, diba? Pero ngayon, kaya nga yung mga senador na dapat wala nang ganon, dapat diretso na sa DOH at sila na ang mag-prioritize kung sino ang makaka-avail. Yan po naman, kailangan talagang assessment dyan. Talagang kailangan dyan ng yung bang walang favoritism, Yan. So, yun nga, hindi po ba kaya ako galit na galit dun sa mga flood control na yan? Kasi yung mga kinurakot nilang billion. Abay, sana po na ilagay na lang yan sa mga government hospital. Para meron namang yung mga bata, mga mahihirap. Ha? Oy, congrats sa kababayan ko na si General Nicolas Torre, taga Dingle yan. Oh, pinomote din siya ni BBM. Pero MMDA. General Manager. Ano ba yung si BBM? Wala talagang modo yan. From rank secretary to others. Oo nga. Ano yan, chief ng PNP? Ginanyan niya. Ano ba naman talagang balita ko ayaw lang naman palusutin ni General Torre yung mga kababalaghan doon sa PNP. Tapos nagalit sila sa kanya. Grabe kayo. Ito. Ha? Ito. Sus! Endorsement. Oo, tingnan nyo naman ito. Tingog. Grabe. Romualdez, nasaan ka na? Magpakita ka. Yung mukha niya. Oo, ay ginoo. Diba? Pati party list na yun. Congressman ngayon, dos na rin. Ayaw na pakita. Bakit? Nahiya siya? Nahiya siya? Nahiya pa pala siya. Nahiya siya. Kasi, balita ko, papawaran talaga siya ni BBM para lang malayo kay BBM ang Ano balita ko? Bay, kung kayang gawin yun ni BBM, bilib na talaga ako kay Rimulya. Hindi kay BBM, kay Rimulya. Diba? Try nga natin to. Ghost Congressman. Yan. Marami ito. Tsaka yung mga congressman broker. Tayo. Broker. May mga congressman dyan nagbo-broker. Nagbo-broker. Ng mga projects. Kinukuha 10%, binibigay sa 30% kanya. Ang 10% binibigay niya sa congressman na may funding. Gadiola. Diba si Edwin Gadiola, yan ang sinabi ni Congressman Lebiste? Yan ang gawain nila ni Dong Congressman Gonzales. Grabe, no? Ginawa talagang negosyo. As in, wala nang hiya-hiya.
Kaya kita mo, pag nag-session dyan, nakita mo, lagi silang may mga tumatayo, gala ng gala. Tapos, after a while, wala. Walang DNA test. Pero biglang, Pero nag-DNA test. Talagang, paano nila nakuna ng consent yun? Paano yun? The body of the crime, the body of the corpse is not property of the state. You cannot compel them to subject it to an autopsy without the consent of the husband. Alam mo yung husband parang na-shock, no? Eh, sabi ko, bakit parang yung husband parang hindi siya humagulhol, no? O baka tapos na siyang humagulhol. So guys, wag mag-judge, eh? Wag mag-judge kasi baka naman tapos na humagulhol yung husband ni Yusek Cabral. ganda nga ng post ni Senator Robin. Ha? Ganda ng post ni Senator Robin. Ano yung post ni Robin? Kung may galit kay Cabral, huwag na lang sa pamilya. Totoo naman. Huwag niyo na pong laitin yan si Jose Cabral at patay na. Patay na, bawal yan sa ating mga Pilipino. Ano yan? You cannot blacken the memory of one who is dead. That is a crime. Ito namang si John Vic Remulla, makasalita eh. Ano ba yan, hari? Parang hari. Magsalita na kailangan malaman natin kung siya ba talaga yan. Ano palang teorya mo, John Vic? Hindi yon si Jose Cabral. Ano yon? Body switching. Pero yung pagkasabi ba? Pagka-offensive ng pagkasabi. Puro babae pa lang ang kukulong, mamatay. O nga ano, Vizcaya, Cabral, sino pa isa? Laging babae man nauna. Oo nga. Ba't yung may inuuna mga babae? Eh mga bakla dyan. Unahin nyo rin para fair? Unahin nyo na si Romualdez para naman masaya ang Christmas namin. Cobra kayo. Sariling pera. Oo, sariling pera. Walang gobyernong pera ang lumalabas sa amin, ha? Wala. Alam niyo itong mga politikong ito, ibigay-bigay ng Christmas, charge yan sa ano nila, pondo nila. Kaya po yung mga ibibigay sa kapitbahay nila na mga OFW na umuwi ngayon, maraming salamat po. At malasakit nyo sa mga kapitbahay nyo, lalo na dyan sa Cebu, yung nabagyuhan, nalindulan. Oo, nagpadala po. Pero mga OFW din ng mga taga Cebu.
para makapamigay man lang ng tubig at bigas at dilata doon sa mga bahay nila. Yung mga politiko na yan, pimigay ng mga pamasko, mga pinapayara yun. Yes, alam natin yung mga city of Quezon City, Makati, yung mga LGU, alam naman natin na atin naman pera yun. Ilang taon na yun. Alam naman natin yun. Yung mga congressman dyan, mga senador, pag namimigay, Ito pa yung pilihan pa to sa kanya. ha? Yung pilihan. Uy, kay Lian ha? Nakakuha kaya yung mga ano namin, mga beneficiaries din namin sa Taal. Saka totoong sarili niyang buka. Kay Lian, personal money niya yung ha, yung Christmas box niya. Yung ano, yung mga ano namin dyan, constituents sa Taal. Diba? Maraming salamat kay Kong Lian Donaviste. Alam mo yan si Lian? Kahit ano kakainin, kahit saan kakain. Kahit bigyan mo lang ng styro, ng food, saka dun siya sa ano, lalayo lang siya. Kakain sa sarili niya. Walang arte. Walang arte-arte. Kiko. Uy, Kiko, nasaan ka na? Kailan na tayo mag kung Kiko, kailan na tayo mag collab? Kiko, nakakamiss ka. Lagot yan sila sa amin ni Kong Kiko sa January. Oh, si Kong Kiko na lang daw mag-debate dun sa dugyot na ano. Yung naghahamon sa akin na magdebate. Ito man akong didebate sa'yo. Hindi ka nga naliligo eh. Pag lumapit sa akin ha. Paawal yung mga mababaho. Grabe, ang loob mo. Siguro talagang 7 figures ka kay Martin Romualdez. No? Ano yung nag-post? Nasa Ha? payroll siya na Lisa. May nag-post ba? Sa payroll daw. May nag-post ba? Nasa payroll daw siya ni Risa Tiberos. Ang grabe kayo. Bakit ba ako ina-attack nito, Akbayan? Hindi naman ako tatabong presidente laban kay Risa nyo ah. Eh si Jabba. Hayaan mo na sila kasi Pasko. You know, time out muna. Diba? Christmas party eh. Christmas party ko na to. Walang sumisita sa Department of Agriculture. Tingnan yung mga bidding doon. Lagi na lang. Leads. Agri-Ventures na nanalo. Ano ba mayari niyang Leads Agri-Ventures na? Ang kasi si Secretary Laurel, hindi naman yan siya farmer, hindi man siya, sabi nila fishing daw. Tagal na wala sila sa fishing, di ba? Ang point ko doon, he's not scientifically equipped as Secretary of Agriculture. He doesn't know the science of agriculture. Siyempre, best friend siya ni BBM.
And remember, DBM is obviously interested in the Department of Agriculture. Kasi, di ba? Ito ang upo niya pa lang. Wala siyang nilagay na sekretary. Sarili niya, nilagay niya sekretary of Agriculture. Doon nangyari ng sibuyas Bombay ay naging more than 1,000 na kilo. Pagkatapos ng sibuyas Bombay. Pagkatapos ng sibuyas, ano naman? Garlic. Rice. At sukal naman yan. Kung hindi mo pa siya mahuli na nagnanakaw na sila, hindi pa siya gagalaw-galaw. Hindi ako naiinis dyan. Ako kunwari pa na siya talaga ang naglilinis ng sariling administrasyon niya. So guys, ang plano pala ni BBM, ito, Romualdez at sila. First 3 years talagang kutin talaga, kurakutin talaga yung mga pera. Tapos sa last 3 years, lilinisin naman niya kuno-kuno. Para safe. 3 taon, kukurakutin. 3 taon, lilinisin kuno. Sabi ni Lian, 2028 bankrupt. Baka hindi abutin ng 2028, bankrupt na. Grabe si BBM. Yung ICI, Wala. open to public, live stream. Pero pag congressman, executive session. Lalo na si Sandro. Sabi wala daw siya itatago. Sabi nung una ilalabas. Iba't ngayon. Executive session na. Kasi, yun. Kasi, ang nung matindi na yung mga tanong ni former DPWH Secretary Babe Simpson, detalye na yung tanong. Sabi ni Sec Simpson, that's when Sandro Marcos asked for executive session. Akala niya mabubola niya. Ang mautak yung matanda, biglang nag-resign nung tinanong niya na yun. Oh. Yun mo, gagawa si Bongbong ng investigation commission kung walang budget. Talagang gusto niya. For show lang. Walang power. Walang budget, walang printer, walang gamit. Yan ka talaga. Ayaw pa hair follicle test. Sabi niya, what's that got to do with the public service? Malaking what's that got to do? Biro mo yung commander-in-chief ka, BBM. Eh kung adik ka. Eh follicle test, eh kung adik ka, biglang sinabi mong we are at war with China. Sabi pa naman ni Browner, ready na siya.
Nako. Kung ang mga kamag-anak nyo ay nasa Army, kaya Navy, siyempre, mag-worry kayo. Diba isusugod ba naman ng mga sundalong Pilipino, isusugod sa ano? Sa gera daw sa China, pag nagera ang China at Taiwan. Eh si Trump ka ayaw mag-gera sa China. Eh ba't mo ba pinapangunahan si Trump? Di ba boss mo yun? Sarap nga ng ngiti ni Trump dun. Kasi yan. Tapos awayan mo China. Parang good si kay Trump. Eh si Trump na yung nag-aaway ng China. Alam niya kasi. Hindi niya kaya. Laki ng utang nila sa China. Oo, trillions of dollars. And according to Jeffrey Sachs, Harvard professor of economics, ilang centuries na wala namang ini-invade ang China. Di ba? World War II, hindi naman sila nag-invade. Sila in-invade ng Japan. Lalo na ngayon, ang China, ang economy nila depends also on the buying power of their neighbors. Trade, importante sa kanila. Throw pillows. It's time to change your throw pillows. Kaya, pag bigyan mo ako pera. Bigyan kita pera. Pero kalahati lang. Grabe din gastos ko sa toys ha. Kahit divisoria lang yun ha. Pinagpaguran ko rin yung pera ha. Ano yun? Hard-earned money. Oo. Walang kurakot pinamimigay sa mga bata at mga lolang mga bading. Kasi hindi ka pwedeng mamigay ng mga ninakaw mo. Gaya ng iba dyan. Napaka-generous. Eh kasi puro naman nakaw yun. Galing sa kickback yun. Nakamin. Kung ano lang po ang kaya ko itong buwan na ito. Hindi na ako bumibili ng gift sa mga kapatid ko.